Marshall Peak, Kabanata 4761. Ano ang kanyang intensyon? Sa loob ng Grand Hall, hawak ni Li Yuanwang ang isang umuusok na tasa ng tsaa sa kanyang mga kamay. Humigop siya at lumunok ng lagok. Ito ay isang napakasayang pakiramdam. Isa sa tatlong Vice Sect Masters, si Gao Ting, ay sumulyap ng patagilid kay Li Yuanwang. Sect Master, sa ginawang ito, hindi ka ba lumalampas sa dagat? Nagpadala si Li Yuanwang ng mensahe sa lahat ng 6th grade masters. Si Gao Ting mismo ay nakatanggap din ng mensahe, kung saan ang mga nilalaman ay nakasulat na kasing linaw ng araw. Ang master ng Voidland, Yang Kai, ay nagpakita ng labis na mapanghamon at mapagmataas na pag-uugali kamakailan. Hindi lamang siya nagpunta sa Langya Paradise at nagdulot ng gulo, ngunit ang kanyang mga aksyon ay labis ding nagpahiya sa sekta. Sa makatuwid, inuutusan ko ang lahat ng 6th grade sa Langya Paradise na makuha siya ng mabilis. Walang mga limitasyon sa paraan o bilang ng mga taong kasangkot. Bukod dito, ang sino mang may kamay sa paghuli kay Yang Kai ay gagantimpalaan ng pagkakataong magsanay sa Five Lights World. Natigilan si Gao Ting nang makita ang mensaheng ito. Ang buong komedya na ito ay nagsimula bilang isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Bilang karagdagan, si Yang Kai ay nanatiling nakatago sa isang lugar upang maiwasan ang limelight nitong mga nakaraang araw. Ang Heaven Opening Realm Masters na humahabol sa kanya kanina ay nagsisimula ng bumalik sa kanilang mga posisyon at ipagpatuloy ang kanilang mga tungkulin, kaya tila ang komedya na ito ay malapit ng matapos. Sino ang makakaalam na si Li Yuanwang ay gagawa ng hakbang sa isang kritikal na sandali? Paanong mababaliwala ng 6th grade sa Langya Paradise ang mga utos ng Sect Master? Higit pa rito, ang premyo sa dulo ay ang pagkakataong makapasok sa Five Lights World. Sa ganitong bilis, lahat ng 6th grade sa Langya Paradise ay lalahok. Kahit na ang 7th grade at ang 5th grade ay maaaring masangkot. Paano ito lumalampas? Ito ay perpekto. Nagpatuloy si Li Yuanwang sa pag-inom ng kanyang tsaa nang hindi man lang nakataas ang kanyang ulo. Bamantong hininga si Gao Ting. Sect Master, lumalayo na ang sitwasyon. Natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Magiging maayos ito. Ngumiti si Li Yuanwang at ikinaway ang kanyang kamay. Sa katunayan, mas mabuti kung ang mga bagay ay hindi makontrol. Maari nating samantalahin ang kaguluhan para makahuli ng mas malaking isda. Nang marinig ito, mukhang nag-isip si Gao Ting at tumango pagkaraan ng ilang sandali. Naiintindihan ko na ang iyong intensyon ngayon, Sect Master. Bahagyang huminto, nagpatuloy siya sa isang tanong. Ngunit, Sect Master, sigurado ka bang hindi ka gumagamit ng mga opisyal na bagay para isagawa ang iyong personal na paghihiganti? Dapat mong malaman na ang mga chismis ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, hindi ba? Tumawa si Li Yuanwang. Siyempre, alam ko, hindi mo ba naiintindihan kung anong klaseng tao si Panner? Walang imot na tumingin si Gao Ting kay Li Yuanwang. Kung hindi ka nagngangalit at mukhang may mapupunit ka nang sabihin mo ang mga salitang iyon, baka naniwala ako sa iyo. Malinaw mong ginagamit ang pagkakataong ito para makaganti. Totoong alam ng Sect Master na ang mga chismis ay isa lamang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, ang gayong mga chismis ay nakakasira sa reputasyon ni Gupan. Natural lang na gusto niyang turuan ng leksyon ang brat na iyon. Biglang naging seryoso si Li Yuanwang. Ginawa ko ito sa dalawang dahilan. Ang unang dahilan ay gusto kong maputik pa ang tubig para madaling magtrabaho si Yang Boy. Ang pangalawang dahilan ay gusto kong malaman ng mga disipulo ng Langya Paradise kung ano ang ibig sabihin ng palaging may mas mahusay kaysa sa kanila. Nagsalita si Gao Ting laban sa kanyang konsensya. Talagang matalino ang Sect Master. Kung ganoon, maghintay tayo ng magandang balita. Sa ilalim ng malaking lawa, si Yang Kai ay mahinahong nagtago sa kanyang pinagtataguan. Hindi na niya maramdaman ang mga aura ng Heaven Opening Realm Masters na dumaan sa itaas kamakailan, kaya malamang natapos na ang bagyo. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng ganoon kabilis para lamang maging ligtas. Binalak niyang magtago pa ng ilang araw. Gayunpaman, bigla-bigla, isang malaking grupo ng mga tao na nagpapalabas ng malupit na pagbabago-bagong enerhiya ang biglang dumaan sa itaas. Ang kanilang divine senses ay kumalat sa paligid, hinahanap ang bawat sulok ng lugar. Kumunat ang noo ni Yang Kai sa nakita habang malinaw na hinahanap siya ng mga taong ito. Bakit ba napaka-persistent nila? Nakakainis talaga. Siya ay lihim na natutuwa na hindi siya nagpahayag ng kanyang sarili ng padalos-dalos. Kaya naman patuloy siyang naghintay sa pagtatago. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai na may mali. Siya ay nanatili sa pagtatago sa loob ng napakaraming araw na ang mga disipulo ng Langya Paradise ay dapat na sumuko sa kanilang mga pagsisikap sa ngayon.
Wala namang awayan sa pagitan nila kung tutuusin. Kahit na binugbog niya ang ilang tao, nagbalik sila ng kasing dami ng mga hit. Sa makatuwid, maaari silang ituring na pantay. Ang mga 6th grade ay hindi maliit ang pag-iisip na maglilibot ng walang ingat upang bumuo ng mga away dugo. Sa katunayan, nagkaroon ng pagkakataon na maging magkaibigan sila pagkatapos ng palitan ng suntok. Sino ang makakaalam na ang Langya Paradise ay magiging napakapuwersa? Hindi lang iyon. Ang bagyo na unti-unting hamupa ay biglang lumala, at mas maraming tao ang nagsimulang maghanap ng mga bakas ng kanyang kinaroroonan. Sa itaas ng lawa, iba't ibang makapangyarihang aura ang dumadaan paminsan-minsan. Bukod dito, naglakbay sila sa mga grupo mula 2 hanggang 5 tao. Ang kakaiba, bawat isa sa kanila ay nasa 6th grade. Ano ang nangyayari? Si Yang Kai ay ganap na nalilito. Matapos pag-isipan ang sitwasyon, kumuha siya ng communication bead para tanungin si Gu Pan tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Nagkaroon siya ng paraan upang makipag-usap kay Gu Pan salamat sa kanilang mga pakikipag-ugnayan nitong mga nakaraang araw, kaya ang kanyang divine sense ay lumakas, at ipinadala niya ang mensahe. Sa loob ng gusaling kawayan, tiningnan ni Gu Pan ang magkapatid, sina Gongsun Rihua at Gongsun Yuhua, at nagmakaawa. Senior Brother Rihua, Senior Sister Yuhua, pakiusap bitawan mo ako. Sabay na umiling sina Gongsun Rihua at Gongsun Yuhua. Sinabi ni Gongsun Yuhua, hindi namin kaya, Junior Sister. Ang aming tungkulin ay bantayan ka ng mabuti at pigilan ka sa pakikipagkita sa brat na iyon, at baka ikaw ay muling matalo. Mula nang kinidnap si Gu Pan ng magkapatid na ito, nanatili silang 2 sa tabi niya nang walang ni isang hakbang palayo. Sa kasalukuyan, hindi man lang siya makalabas ng gusaling ito, lalo pang magtanong tungkol sa balita ni Yang Kai. Sa makatuwid, siya ay ganap na walang kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari kay Yang Kai sa mga araw na ito. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya, ngunit ang mga ito ay nawala kaagad. Pagkatapos noon, ang malalaking grupo ng senior brothers at senior sisters ay bumuo ng mga team para maghanap sa lugar. Sa partikular, ang lugar sa paligid ng kanyang spirit province ay maingat na hinanap at may dumarating para mag-imbestiga paminsan-minsan. Nang marinig ito ni Gongsun Yuhua, hindi alam ni Gu Pan kung matatawa o maiiyak. Senior Sister Yuhua, wala talagang nangyayari sa pagitan namin ni Senior Brother Yang. Hindi mo ba ako pagtitiwalaan kahit isang beses lang? Sumagot si Gongsun Yuhua. Hindi sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit ang batang iyon ay nagdulot ng galit ng publiko at pinahiya ang ating mga kapatid. Kailangan natin siyang mahanap at maghayganti para mabawi ang ating karangalan. At saka, ang Sect Master. Biglang umubo si Gongsun Rihua, at si Gongsun Yuhua ay nagmamadaling tumahimik. Tumingin si Gu Pan sa isa't isa at biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Ano ang nangyari kay Hanord Master? Wala lang. Aha. Haha. Junior Sister, huwag kang mag-alala. Mabilis na ikinaway ni Gongsun Rihua ang kanyang kay. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Gu Pan. Senior Brother, Senior Sister, gusto kong maligo. Bakit hindi ka tumayo kahit saglit? Nagpalitan ng tingin ang magkapatid bago sinabi ni Gongsun Yuhua. Kung gayon, sa labas tayo. Kung maganda ang ugali mo, may gagawin akong masarap para sa iyo mamaya. Kung gusto ni Gu Pan na maligo, walang dahilan para manatili sila sa iisang kwarto. Tumanggo si Gu Pan. Nang umalis ang magkapatid, isinara niya ang pinto ng silid at naglagay ng harang. Saka lang siya naglabas ng communication bead. Sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa niya maisawsaw ang kanyang divine sense upang imbestigahan ang mensahe, isang payat, jade white na kamay ang biglang inabot mula sa gilid upang agawin ang communication bead mula sa kanya. Nagulat siya. Tumangala siya at nakita niya si Gongsun Yuhua na nakangiti sa kanya. Inabot ni Gongsun Yuhua ang isang kamay at hinampas ang ulo ni Gu Pan. Junior Sister Gu, hindi ako makapaniwala na natuto ka ng magsinungaling sa Senior Sister na ito ngayon. Natigilan si Gu Pan. Senior Sister, hindi ka ba lumabas ng kwarto? Ngumiti si Gongsun Yuhua at itinaas ang communication bead. Ito ba ang communication bead para makipag-ugnayan kay Yang Kai? Hindi, Senior Sister. Mangyaring ibalik ito sa akin. Umiling si Gongsun Yuhua. Kung communication bead ang makipag-ugnayan sa kanya, hindi ko na ito maibabalik sa iyo. Paumanhin, Junior Sister Gu. Habang nagsasalita sila, pumasok si Gongsun Rihua sa silid. Parang konektado sa isip ang magkapatid. Inihagis niya ang communication bead sa kanyang brother at pinigilan si Gu Pan na kumilos.
Pagkatapos, umupo si Gongsun Rihua at ibinuhos ang kanyang divine sense sa communication bead upang suriin ang mensaheng nakapaloob sa loob. Ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, "Siya nga." Nagtanong si Gongsun Rihua. Ano ang sinabi niya? Sagot niya. Tinatanong niya si Junior Sister Gu tungkol sa sitwasyon sa Langya Paradise. Sobrang lalim yata ng tinataguan niya kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas kamakailan lang. Tanungin mo siya kung nasaan siya. Bahagya siyang tumango. Sa isang alon ng kanyang divine sense, nagpadala siya ng mensahe. Sa ilalim ng lawa, tahimik na naghintay si Yang Kai saglit. Nang maramdaman niya ang pagbabalik ng mensahe mula kay Gupan, mabilis niyang tiningnan ito. Gayunpaman, naging kakaiba kaagad ang kanyang ekspresyon. Matapos magmuni-muni saglit, sumagot siya sa mensahe. Sa loob ng gusaling kawayan, bahagyang nagiba-iba ang communication bead. Nagmamadaling tiningnan ni Gongsun Rihua ang mensahe, ngunit hindi nagtagal ay napakamot siya ng ulo sa pagkalito. Ano ang sinabi niya? Anong mali? Tumingin si Gongsun Rihua ng may kainahinala. Mukhang kinakabahan din si Gupan. Nag-aalala siya na baka ilantad ni Yang Kai ang kanyang kinaroroonan dahil hindi niya alam ang sitwasyon. Sa isang mapagmahal na tingin sa kanyang mukha, dahan daw ang binibigkas ni Gongsun Rihua. Ang mga bundok ay kaakit-akit, ngunit hindi ito may kukumpara sa maliit na nunal sa pagitan ng iyong noo. Hindi na mahalaga kahit nabaligtarin ang mundo, kung tutusin ito ay walang iba kundi pansamantalang kaunlaran kumpara sa iyo. Sumulat si Gongsun Rihua na may madilim na ekspresyon. Ako ang iyong little sister. Sino sa tingin mo ang kausap mo? Mabilis niyang ipinaliwanag. Iyan ang sinabi niya. Labis na nagulat si Gupan. Sinabi iyon ni senior brother Yang. Tama iyan. Paulit-ulit na tumango si Gongsun Ray. Mapanuksong sumulyap si Gongsun Rihua kay Gupan. At, sinabi mo na walang namamagitan sa inyong dalawa kapag nagbubuga siya ng mga salitang nakakatakot. Bagamat hindi maganda ang ugali ng brat na ito, mukhang matamis ang kanyang dila. Junior sister, masyado kang walang muwang. Kaya pala naloko ka niya. Kakaibang tingin lang ang ipinakita ni Gupan sa kanyang mukha habang nagtanong. Senior brother Rihua, ano ang sinabi mo kay Yang Kai kanina? Casual na sagot ni Gongsun Rihua. Walang anuman. Tinanong ko lang kung kumusta na siya. Hindi ako naglakas loob na tanungin kung nasaan siya, sa takot na ma-alerto siya. Ano ang eksaktong mga salita mo? Tanong ni Gupan. Kinamot niya ang kanyang mukha nang humihingi ng paumanhin. Iyon ang buod ng ibig kong sabihin. Ang eksaktong mga salita. Pinindot din ni Gongsun Rihua ang sagot na may kakaibang tingin. Tumikim si Gongsun Rihua. Okay ka lang, senior brother Yang. Nasaktan ka ba? Nakahinga ng maluwag si Gupan. Tumango si Gongsun Rihua at sinabing, wala iyon. Nagpatuloy si Gongsun Rihua. Si Xiao Panner, na labis na namimiss ka. Agad na namula ang mukha ni Gupan, at inis niyang inihakbang ang kanyang mga paa. Senior brother Rihua, hindi na kita papansinin sa hinaharap. Ano bang nagawa kong mali? Parang hindi naintindihan ni Gongsun Rihua. Saglit na nag-isip si Gongsun Rihua at umiling. Walang masama doon, di ba? Oh, may isa pang mensahe. Bulalas ni Gongsun Rihua at nagmamadaling tiningnan ang mensahe. Ano ang sinabi niya sa pagkakataong ito? Mabilis na tanong ni Gongsun Rihua. Sabi niya, pasok ka sa puso ko para maintindihan ang pait ng aking love sickness. Sa pangmatagalan, magpakailanman ang love sickness ko. Sa panandaliang panahon, ang love sickness ay walang hanggan. Ha, mukhang nalilito si Gongsun Rihua. Tanga, walang awa na sinampal ni Gongsun Rihua ang kanyang senior brother. Mga malandi na salita iyon. Sok, sok, sok. Kasing tamis ng pulot ang bibig ng brat na ito. Junior sister Gu, mag-ingat sa mga lalaking katulad niya. Ang mga lalaking may matamis na salita ay hindi mapagkakatiwalaan. Umupo si Gupan sa gilid ng kama, galit na galit siya na hindi nagpaliwanag ng anuman. Gayunpaman, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Nang makitang sumagot si senior brother Yang sa ganoong paraan, malamang na napansin niyang may mali. Kung hindi siya magiging walang kabuluhan. Marshall Peak, Kabanata 4762. Huwag ibaba ang iyong ulo. Paano natin siya sasagutin? Tanong ni Gongsun Rihua. Gagawin ko. Nagboluntaryo si Gongsun Rihua at kinuha ang communication bead mula sa mga kamay ng kanyang brother. Matapos magmuni-muni sa katahimikan ng ilang sandali, nagpadala siya ng isang mensahe na may surge ng kanyang divine sense. Sa ilalim ng lawa, hawak ni Yang Kai ang communication bead sa pagitan ng kanyang mga daliri. Itinaas niya ang kanyang kilay sa mensahe at mahinang bumulong sa kanyang sarili. Kung ikukumpara sa isang gabi ng karamdaman sa pag-ibig. Kahit na ang mga dulo ng mundo ay hindi sapat upang ihatid ang kalungkutan na ito.
Natitiyak niyang wala na sa kanya ang communication bid ni Gupan. Kung hindi, hindi na sana siya magsasalita sa ganoong paraan. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Siya ay isang Langya Paradise Core disciple. Kahit na siya ay kinidnap ng isang pares ng kambal dati, ang pangunahing layunin ni Langya Paradise ay ang paghiwalayin siya sa kanya. Wala silang balak na saktan siya. Iisipin na sinubukan pa nila akong kontaken sa pamamagitan ng paggaya kay Gupan. Habang hindi siya nakaimik, nakatanggap ang communication bid ng isa pang mensahe. Senior brother, nasaan ka? Pupunta ako at hahanapin kita. Sinampal ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Siguro hindi nila napigil ang magtanong tungkol sa aking kinaroroonan. Pagkatapos ng maikling pag-isipan ang kanyang sagot, sumagot siya sa mensahe. Sa loob ng Bamboo Building, tuwang-tuwang ibinalita ni Gongsun Yuhua. Natagpuan siya. Mabilis na nagtanong si Gongsun Rihua. Nasaan siya? Umiling siya. Hindi rin niya alam ang eksaktong lokasyon niya. Hindi mabilang ang Spirit Provinces sa Langya Paradise, kaya hindi niya alam ang pangalan ng pinagtatagwan niya. Kahit na ganoon, binigyan niya kami ng ilang mga pahiwatig. Ngumisi si Gongsun Rihua. Magiging madali kung may mga pahiwatig. Ipasa ang impormasyon sa ating mga kapatid at hilingin sa kanila na maghiwalay upang hanapin siya. Sigurado akong mahahanap natin siya sa lalong madaling panahon. Tumango bilang pagsang-ayon, mabilis na ipinasa ni Gongsun Yuhua ang mensahe sa iba. Ang Heaven Opening Realm Masters na bumuo ng mga team para hanapin ang kinaroroonan ni Yang Kai ay biglang nakatanggap ng komunikasyon mula sa magkapatid na Gongsun. Agad silang natuwa nang mabasa ang mensaheng ito. Bagamat hindi komprehensibo ang mga pahiwatig na ibinigay, mas maganda pa rin ito kaysa sa kung paano sila napilitang gumala-gala na parang mga langaw. Hanggat itinoon nila ang kanilang paghahanap sa paligid ng mga pahiwatig, sa kalaunan ay matutuklasan nila ang pinagtataguan ni Yang Kai. Maraming Heaven Opening Realm Masters ang agad na nagsimulang maghanap ng buong lakas. Sa kalahating araw lang, nakakita sila ng Spirit Province na halos kapareho ng inilarawan sa mga pahiwatig. Ang unang team na nakatuklas sa lugar ay pinangunahan ni Senior Brother Zhao, na dati ay malubhang nasugatan ng isang cow punch mula kay Yang Kai. Tinitigan ni Senior Brother Zhao ang Spirit Province na nasa harapan niya ng may pag-aalinlangan. Hindi naman pwede, di ba? Dito ba siya nagtatago? Ang isa pang 6th grade sa team ay nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ang batang iyon ay talagang taksil. Hindi ako makapaniwala na dito siya nagtatago. Hindi katakataka na nabigo kaming mahanap siya. Sa oras na ito, maraming iba pang mga koponan ang dumating din dito sa kanilang paghahanap. Halata na sinusunod nila ang mga pahiwatig. Nagkatinginan ang lahat na may bahagyang hindi makapagsalitang ekspresyon. Ang Spirit Province sa harap nila ay pag-aari ng Sect Master. Ang Sect Master ay may sobrang abalang schedule, kaya ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa main conference hall na matatagpuan sa gitnang Spirit Province. Bagamat bihira siyang bumalik sa kanyang tirahan, walang duda na ang Spirit Province na ito ay pag-aari niya. Sa normal na kalagayan, walang maglalakas loob na pumunta rito ng walang dahilan. Dapat ba nating ipaalam sa Sect Master? May nagtanong pansamantala, kasing tuso ng Zoro ang brat na iyon. Sigurado akong napansin niya ang kaguluhan ng sumugod kami. Kung maglalaan tayo ng oras para ipaalam sa Sect Master, tiyak na makakatakas siya. Kumilos muna tayo at mamaya na tayo mag-usap. Kapag nahuli na natin ang magnanakaw, hindi tayo masisisi ng Sect Master. Totoo yan. Kung ganoon, magsimula tayo. Sumigaw si Senior Brother Zhao at nanguna sa pag-akyat patungo sa Spirit Province. Mabilis na sumunod ang iba. Mahigit sa 100 ng 6th grade ang dumagsa sa Spirit Province sa isang iglap habang ang kanilang divine senses ay kumakalat ng walang prinsipyo, naghahanap ng mga bakas ng anumang kain na hinala. Makalipas ang ilang sandali, mas marami pang Heaven Opening Realm Masters na nakatanggap ng impormasyon ng sumugod. Hindi lang ang 6th grade, kundi pati na rin ang 5th grade at maging ang 4th grade na sumali. Kahit na si Li Yuanwang ay nagpadala lamang ng mensahe sa 6th grade, ito ang bagay ay isang mainit na paksa sa Langya Paradise, kaya natural lang na mabilis na kumalat ang balita. Nang malaman na ang pagkuha kay Yang Kai ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong makapasok sa Five Lights World para sa pagsasanay, maging ang 5th grade at 4th grade ay gustong subukan ang kanilang kapalaran. Hindi nila maaaring baliwalain ang pagkakataon na maaaring sapat silang mapalad na makuha ang pagkakataong iyon sa kabila ng alam nilang imposible para sa kanila na makipagkompetensya laban kay Yang Kai. Ito ang pagkakataong makapasok sa Five Lights World para sa pagsasanay. Karaniwan, tanging ang 6th grade lamang ang may mga kwalifikasyon upang makuha ang mga karapatan sa pagpasok.
Wala pang isang oras, mahigit 1,000 Heaven Opening Realm Masters ang nagtipon sa Spirit Province. Ang Spirit Province ni Li Yuanwang ay hindi itinuturing na restricted area sa Langya Paradise, ngunit kakaunti ang mga tao sa pangkalahatan ay pumunta dito. Sa makatuwid, ito ay isang hindi pa nagagawang tanawin para sa higit sa 1,000 mga tao na magtipon sa lugar na ito. Hindi banggitin na ang bawat isa sa kanila ay nasa 4th grade at pataas. Sa simula, maaari silang ituring na pinigilan at ginamit lamang ang kanilang divine senses upang hanapin ang kinaroroonan ni Yang Kai. Gayunpaman, ang kanilang mga pamamaraan ay naging mas malakas pagkaraan ng ilang panahon, kaya't halos nahukay nila ang buong Spirit Province. Nang matanggap ni Sect Master Li Yuanwang ang balita at nagmamadaling pumunta, nakita niya na ang dating maunlad at magandang Spirit Province ay naging ganap na gulo. Nasira buong Spirit Province. Habang nakatingin sa ilalim ng tanawin sa ibaba, marahas na kumunot ang kanyang noo. Nang mapansin nila ang pagdating ng Sect Master, lahat ng Heaven Opening Realm Masters ay nagmamadaling yumuko bilang pagbati. Pagbati, Sect Master, anong ginagawa ninyong lahat? Malungkot na tanong ni Li Yuanwang. Lumapit si Senior Brother Zhao at ikinulong ang kanyang kamao. Pag-uulat sa Sect Master, hinahanap namin si Yang Kai. Naramdaman ni Li Yuanwang ang paninikip ng kanyang dibdib habang nagtanong siya sa medyo mataas na tono. Kung hinahanap mo ang kinaroroonan ni Yang Kai, bakit mo hinahanap siya sa aking tirahan? Sumagot si Senior Brother Zhao. Nakatanggap kami ng matibay na impormasyon na nagsasabing si Yang Kai ay nagtatago dito. Ha? Nagulat si Li Yuanwang. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Ito ay ipinadala ni Junior Brother Gongsun Rihua at Junior Sister Gongsun Yuhua. Mukhang natuklasan nila ang impormasyon mula sa komunikasyon nina Junior Sister Gupan at Yang Kai. Pinag-isipan ni Li Yuanwang ang balitang ito at malabong naunawaan kung paano nangyari ang buong sitwasyon. Pagkatapos ay nagtanong siya ng may mahigpit na ekspresyon. Kung gayon, nahanap mo na ba siya? Umiling si Senior Brother Zhao. Hindi pa. Ang dami niyong mga tanga. Galit na umungal si Li Yuanwang. Paanong hindi mo namamalayan na pinamumunuan kayo ng ilong ng kaaway? Paano pinalaki ng aking Langya Paradise ang mga tanga na ito? Labis na natigilan si Senior Brother Zhao. Sect Master, ibig mo bang sabihin na hindi nagtatago si Yang Kai dito? Si Li Yuanwang ay ganap na nawasak habang siya ay sumigaw. Kung siya ay nagtatago dito, paano siya makakatakas sa pangunawa ng haring ito? Kahit ang haring ito ay hindi siya nakikita kahit saan, kaya paano mo inaasahan na makikita mo siya dito? Iniyuko ni Senior Brother Zhao ang kanyang ulo sa pagmumuni-muni. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang natauhan. Naiintindihan na ng alagad. Tumingin si Li Yuanwang kay Senior Brother Zhao. Ano ang naiintindihan mo? Ang magkapatid, sina Gongsun Rihua at Gongsun Yuhua, ay tumalikod sa kabilang panig. Sadyang nagpakalat sila ng maling balita para malito kami. Mabilis at masigasig na pahayag ni Senior Brother Zhao. Ramdaman ni Li Yuanwang ang mainit at matamis na bagay na bumangon sa kanyang lalamunan at halos umubo ng dugo bilang resulta. Pagkatapos ay tumingin siya kay Senior Brother Zhao sa kawalan ng pag-asa at same time na nagbigay ng babala. Sa hinaharap, huwag ibaba ang iyong ulo kapag naglalakad ka. Nalito si Senior Brother Zhao. Hindi naiintindihan ng disipulong ito. Mangyaring paliwanagan ako, Sect Master. Napabuntong hininga si Li Yuanwang. Ang haring ito ay nag-aalala na ang tubig sa iyong ulo ay hindi sinasadyang tumalsik. Ibinaling ang kanyang ulo sa gilid, ikanaway niya ang kanyang kamay. Mawala kayong lahat. Nang makita ng mga disipulo na ang Sect Master ay nasa kahilahilakbot na kalagayan, mabilis silang tumakbo palayo sa takot. Gayunpaman, patuloy na pinag-isipan ni Senior Brother Zhao ang mga salita ng Sect Master. Habang naglalakad, umiling siya at lumingon sa Junior Brother sa tabi niya na may pagtataka na tingin. May tubig ba ako sa ulo? Sumulyap ang Junior Brother kay Senior Brother Zhao at maingat na sumagot. Lahat ay may tubig sa kanilang ulo, tama ba? Oh, ang pag-unawa ay tila tumama kay Senior Brother Zhao. Kaya naman, dali-dali niyang itinaas ang kanyang ulo upang ang kanyang ilong ay nakatutok sa langit. Isang figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Li Yuanwang. Habang pinagmamasdan ang magulong lupa sa ibaba, bahagya siyang ngumiti. Sect Master, tungkol sa batong ibinagsak mo noon, masakit ba ang paa mo? Napabuntong hininga si Li Yuanwang. Iyan ay sapat na katuwaan. Ito ang unang pagkakataon ng brat na iyon, kaya hindi niya maaaring malaman na ang Spirit Province na ito ay pag-aari ng haring ito. Malamang sinabi lang sa kanya ni Xiao Panner ang tungkol dito nang isama siya nito sa paglilibot sa Langya Paradise. Tumanggo si Gao Ting.
Ngayon na siya ay hinahabol at napapaligiran ng hindi mabilang na mga disipulo ng Langya Paradise, walang alinlangan na naiinis siya na ikaw, ang Sect Master, ay hindi humihinto sa kanilang mga galaw. Kaya naman sinadya niya silang yayain dito para asarin ka. Isinusumpa ko na makakaganti ako sa kanya. Galit si Li Yuanwang. Nagpakita ng paghanga si Gao Ting. Tiyak na matigas ang ulo ng batang iyon. Sa kabila ng pagiging mahigpit, tumanggi siyang lumapit sa iyo. Sa totoo lang, nakipag-usap siya sa iyo tungkol sa sitwasyon at hilingin sa iyo na sumulong upang tapusin ang lahat. Malamig na bamantong hininga si Li Yuanwang. Parang hindi niya alam ang utos ng haring ito. Bahagyang tumango si Gao Ting. Totoo iyon. Samantala, maraming agos ng liwanag ang tumakbo sa kalangitan sa itaas ng Spirit Province kung saan nakatira si Gupan. Isang napakalaking grupo ng Heaven Opening Realm Masters ang dumaong sa harap ng Bamboo Building. Nang mapansin ang kaguluhan, mabilis na lumabas sina Gongsun Rihua at Gongsun Yuhua upang imbestigahan ang sitwasyon, ngunit pareho silang nagulat sa tanawing sumalubong sa kanila. Senior Brother Zhao, nahuli mo na ba ang magnanakaw? Tanong ni Gongsun Rihua. Itinaas ni Senior Brother Zhao ang kanyang ilong at tinitigan si Gongsun Rihua. Taksil. Natigilan si Gongsun Rihua. Ha? Bakit bigla akong naging taksil? Bago pa maintindihan ni Gongsun Rihua ang sitwasyon, iminuwestre ni Senior Brother Zhao ang kanyang malaking kamay. Bugbugin niyo siya. Ang isang malaking bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters ay lumabas mula sa likuran at inilibing si Gongsun Rihua sa ilalim nila sa isang kisap mata. Ang tunog ng pagsipa at pagsuntok ay lumabas, na may halong tunog ng pag-iyak ng paghihirap ni Gongsun Rihua. Walang magawa si Gongsun Yuhua habang binubugbog ng napakaraming tao ang kanyang brother. Hindi niya maiwasang kiligin sa nakikita. Bagamat hindi niya naiintindihan ang sitwasyon, hindi rin siya naglakas loob na pigilan ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naghiwa-hiwalay ang mga tao. Si Gongsun Rihua ay binugbog ng itim at asol at iniwang nakahandusay sa lupa, humahagulgol sa sakit. Tara na. Ikinaway ni Senior Brother Zhao ang kanyang malaking kamay at mayabang na lumipad palayo kasama ang isang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanyang likuran. Ano lang ang nangyayari? Galit na sigaw ni Gongsun Rihua mula sa kung saan siya nakahiga sa lupa na may masamang mukha. Biglang dumating ang kanyang mga kapatid upang bugbugin siya at bigla na lang umalis. Ang mga pagkilos na ito ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkalito. Anong nangyari kay Yang Kai? Nakuha ba nila siya? Si Gongsun Yuhua ay nagmasid sa gilid ng may takot. Mapalad na siya ay isang babae, na nagpahirap sa kanilang mga kapatid na saktan siya. Kung hindi, may isa pang tao na nakahandusay sa lupa ngayon. Nagtago si Gupan sa likod ni Gongsun Yuhua, mukhang humihingi ng tawad. Siya ay may malabong hula tungkol sa sitwasyon, ngunit wala siyang posisyon upang ipaliwanag. Kaya tahimik lang siyang humingi ng tawad sa kanyang puso. Sa itaas ng lawa, biglang bumalik ang isang pangkat ng 3 tao pagkatapos umalis kanina. Isa sa 3 taong iyon ay si Senior Brother Zhao. Itinaas ni Senior Brother Zhao ang kanyang ulo at sinulyapan sa gilid ng kanyang mata ang lawa sa ibaba niya. Maingat na hinimas ang kanyang baba, tinanong niya. May nakasuri na ba sa ilalim ng lawa na ito? Sabay-sabay na umiling ang 2 junior brothers sa tabi niya. Sumagot ang mukhang mas bata. Bagaman walang nagsuri sa ilalim ng lawa, maraming kapatid ang dumaan mula sa itaas nitong mga nakaraang araw. Ang kanilang divine sense perception ay hindi nakakita ng anumang abnormalidad. Umiling si Senior Brother Zhao at sinabing, hindi tayo maaaring maging pabaya. Si Yang Kai ay isang 6th grade master. Hindi pa banggitin na napakalakas niya. Sigurado akong mayroon siyang ilang secret techniques para itago ang aura niya para makatakas sa ating divine sense. Baka ang ibig sabihin ay nagtatago siya dito. Hindi ba't laging sinasabi ng mga tao na ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na pagtataguan? Si Junior Sister Gu ay inilalagay sa ilalim ng mabigat na pagbabantay dito. Para sa kaalaman natin, baka mahilig makipagsapalaran ang brat na yan. Paulit-ulit na tumango ang junior brother. Ang iyong mga salita ay may katuturan, Senior Brother Zhao. Bababa ako at titingnan. Hindi mo kaya. Nagtaas ng kamay si Senior Brother Zhao para pigilan ang kanyang junior brother. Maaaring nasa 6th grade ka, ngunit tiyak na hindi kanya kalaban. Kung siya ay talagang nagtatago sa ilalim ng tubig, pagkatapos ay magdaranas ka ng isang kalunos-lunos na kapalaran kung pupunta kang mag-isa. Marshall Peak, Kabanata 4763. Isang biglaang pagliko ng mga pangyayari. Sa ilalim ng lawa, napabuntong hininga si Yang Kai at nakakunot ang noo.
Ang mga aura ng tatlong Heaven Opening Realm Masters sa itaas niya ay parang mga maliwanag na ilaw sa madilim na gabi, kaya paanong hindi niya ito mapapansin? Nalantad ba ang aking kinaroroonan? Hindi dapat ganoon. Hindi ako nagsiwalat ng anumang mga kapintasan. Ang tatlong ito ay malamang na tumatambay sa ibang dahilan. Sa kasalukuyang mga kalagayan, hindi siya nang ahas na gumalaw ng padalos-dalos. Hindi siya pamilyar sa lupain at sa mga tao sa Langya Paradise, kaya hindi magiging madali ang paghahanap ng bagong tagwan. Kung siya ay natuklasan dito, pagkatapos ay kailangan niyang magpatuloy sa pagtakas. Isang world force na tila pamilyar ang biglang sumulpat ng marahas mula sa itaas. Kaagad pagkatapos noon, namangha si Yang Kai nang matuklasan na ang tubig sa lawa ay mabangis na kumukulo. Sabay-sabay na umakyat ang tubig, na para bang may di nakikitang puwersa na humihila dito paitaas. Sa isang kisap mata, ang lahat ng tubig sa lawa ay nasuspine sa gitna ng hangin at ang mga tanawin sa kalaliman ay naging hindi nakaharang. Sa taas ng langit, ang world force ni Senior Brother Zhao ay nagiba-iba ng husto. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo sa isang matayog na paraan. Halata na ang anomalya sa lawa ay dulot ng isang secret technique na ginamit niya. Maaaring malaki ang lawa, ngunit hindi mahirap para sa isang 6th grade master na tulad niya. Ang dalawang junior brothers sa gilid ay lubos na nagpuri kay Senior Brother Zhao. Senior Brother Zhao, ikaw ay kamangha-mangha. Talagang malakas at makapangyarihan ang iyong kakayahan, Senior Brother Zhao. Ang junior brother na ito ay humanga. Nakatayo si Senior Brother Zhao na nakaurong ang kanyang ilong gaya ng dati ngunit mapagpakumbaba siyang sumagot. Wala lang. Ilan lang itong mga palusot. Ha? Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay sinilip niya sa gilid ng kanyang mata ang ilalim ng lawa at may napansin siya. May isang pamilyar na figure na nakatayo, tahimik na nakatitig sa kanya. Napansin din ng dalawa pang junior brother si Yang Kai sa sandaling ito. Pareho silang nagulat at natuwa nang sumigaw sila. Ang galing mo ay talagang walang hangganan, Senior Brother Zhao. Dito talaga nagtatago ang bastos na yon. Sa ilalim ng lawa, si Yang Kai ay hindi makapagsalita. Paano mo ako nahanap kung itinago ko ng husto ang sarili ko? Hindi nila ako binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng tahimik na buhay. Dumating lang ako sa Langya Paradise para sa Black Ink Clan at sa mga taong napinsala ng Black Ink. Ano nga ba ang nagawa kong kasalanan para dumating sa akin ang kalamidad na ito? Sa pagtingin sa Senior Brother Zhao, si Yang Kai ay napuno ng sama ng loob. Biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Senior Brother Zhao, ngunit bago pa siya makapag-react, nakita niya si Yang Kai na dahan-daang sumuntok sa kanyang pangkalahatang direksyon. Cow Punch, po. Ang kanyang miniature universe ay nayanig sa epekto. Dahil dito, bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang bibig at agad na bumagsak ang kanyang aura. Parang pamilyar ang buong senaryo. Senior Brother Zhao. Nagulat ang dalawang junior brothers sa malapit sa nakita. Bago pa man makalayo ang kanilang mga boses, bumagsak ang lahat ng tubig sa lawa na sinuspinde sa himpapawid ng secret technique ni Senior Brother Zhao. Ito ang resulta ng kanyang miniature universe na binomba ng cow punch ni Yang Kai. Ang kanyang miniature universe ay nayanig ng husto kaya ang kanyang world force ay hindi makadaloy ng maayos. Nang bumagsak ang malaking dami ng tubig sa lawa, ang buong Spirit Province ay tila nanginginig sa epekto. Ang figure ni Yang Kai ay tumagos sa bumabagsak na tubig ng lawa at sumugod kay Senior Brother Zhao na may malamig na hangin. Ang ekspresyon ni Senior Brother Zhao ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw. Mag-ingat, pinilit niyang pakilyusan ang kanyang world force at ibinato ang kanyang kamao kay Yang Kai. Sa kasamaang palad, dahil sa matinding pagkabigla sa kanyang miniature universe, hindi man lang siya makapag-ipon ng sapat na lakas para labanan ang kapangyarihan ng isang 5th grade master sa pamamagitan ng suntok na ito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at madaling napigilan ang pag-atake. Kasabay nito, sinuntok niya at direktang tinamaan sa mukha si Senior Brother Zhao. Isang marahas na puwersa ang sumabog at nagsilabasan ang mga bituin sa paningin ni Senior Brother Zhao habang siya ay bumagsak sa lupa na parang meteorite na nahuhulog mula sa langit. Hindi naging mabagal ang reaksyon ng dalawang 6th grade junior brothers. Nang tumama si Senior Brother Zhao, sabay-sabay silang umatake mula sa magkabilang panig, gamit ang pinakamahusay na secret techniques at divine abilities na magagawa nila sa maikling panahon na iyon, ibinato ang lahat ng mayroon sila kay Yang Kai. Biglang ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang taong nasa kanyang kaliwa at marahas na ngumisi. Sa ilalim ng hindi makapaniwalang titig ng kabilang partido, kinuha niya ang pag-atake para lamang malapitan siya.
Ang 6th grade master ay agad na nabigla sa kaibuturan. Walang buhay o kamatayang sama ng loob sa pagitan nila, kaya nagpigil siya sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, kahit na pinigilan niya ang kanyang lakas, isa pa rin siyang 6th grade master. Walang ordinaryong master ang maaaring magpakagaan sa kanyang mga pag-atake. Magkagayunman, sinagot ni Yang Kai ang pag-atake ng hindi kumikibo. Halos hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa makatuwid, ang 6th grade master ay nagtaka kung masyado siyang nagpigil. Ang kapangyarihan ng kanyang secret technique ay maaaring nabigo na dumating bilang isang resulta. Bago pa man matapos ang pag-iisip sa kanyang ulo, isang kamao ang hamampos sa kanyang ibabang tiyan. Isang hindi maipaliwanag na nakakatakot na puwersa ang sumambulat, at agad siyang dumobol sa sakit, ang kanyang kutis ay namutla. Bumaba ka. Umikot si Yang Kai at sinipa ang kanyang biktima sa lupa. Ang lalaking iyon ay bumagsak sa tabi ng walang malay na si Brother Zhao. Dahil nasaksihan ang kanyang dalawang senior brothers na dumaranas ng ganoong kalupit na kapalaran, paano mananatiling walang alam sa lakas ni Yang Kai ang natitirang 6th grade master. Sa kanyang desperasyon, hindi man lang siya nang ahas na pigilin ang kanyang lakas at mabangis na hinimok ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe. Ang kanyang mga palad ay nag-transform sa mga anino ng palad na sumasakop sa buong kalangitan, na nakababa kay Yang Kai. Hindi pinansin ni Yang Kai ang mga pag-atake at sumugod siya sa 6th grade master. Diretso ang pagkarga sa lalaki, madali niyang nalabanan ang pag-atake sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng kabilang partido. Ang dalawa sa kanila ay naging gusot sa labanan, at ang kanilang world forces ay nagbanggaan ng husto. Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok sa isa't isa, ang 6th grade master ay agad na nakaramdam ng hindi magandang sensasyon. Ang pamana ng kanyang miniature universe ay higit na mahina kaysa sa kabilang partido. Ang ganitong walang ingat na laban ay tiyak na mauuwi sa pagkatalo para sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ay natigil sa pagsakay sa isang tigre at hindi nakababa. Imposibleng makalayo siya kay Yang Kai ngayon. Makalipas ang 3 galaw, ang kanyang kutis ay namutla at ang kanyang anyo ay naging hindi matatag. Pagkalipas ng 5 galaw, nakakita na siya ng mga bituin. Ang kanyang miniature universe ay walang pidyo na nanginginig tulad ng isang sinaunang gusali na kakaranas lang ng lindol. Alinsunod dito, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay patuloy na bumababa. Bumaba ka din. Sigaw ni Yang Kai at ang kanyang palad ay bumagsak. Ang 6th grade master ay sumigaw sa matinding paghihirap at dumiretso sa lupa. Ang kanyang pagkahulog ay lumikha ng isang malaking bunganga. Nakahiga sa gitna ng depresyon, hindi siya makahanap ng lakas para kumilos. Nakatingala sa binata na bumababa mula sa langit, lahat ng 3 6th grade masters ng Langya Paradise na nakahandusay sa lupa ay nakaranas ng magkahalong sobrang komplikadong emosyon. Lahat sila ay 6th grade masters, ngunit ang kabilang partido ay natalo silang 3 ng mag-isa sa maikling panahon. Hindi banggitin, ito ay isang napakalaking isang panig na tagumpay. Ang lahat ng mga partido ay nagpigil dahil hindi sila nakikipaglaban sa buhay o kamatayang labanan, ngunit kahit na ito ay isang tunay na labanan, ang 3 ito ay tiyak na hindi sila magiging mas mahusay. Siya ba talaga ay 6th grade master? Mayroon bang napakalakas na 6th grade master? Paano ito posible? Lumapag si Yang Kai sa harap ng 3 iyon at ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Pagtingin sa kanila mula sa itaas, tinamaan niya ang kanyang mga labi at nagtanong. Bakit kailangan ninyong gawin ito, mga senior brothers? Mamamatay ka ba kung iwanan akong ligtas na nagtatago sa ibaba? Bakit mo ako pinilit na ipakita ang sarili ko? Ang dalawa sa 6th grade masters ay mukhang nahihiya, ngunit si senior brother Zhao ay nanatiling determinado. Kahit nakahiga na siya sa lupa ay nanatiling nakaangat ang ulo niya. Hindi man lang siya tumingin ng diretso kay Yang Kai at sinulyapan lang siya sa gilid ng kanyang mga mata. Napansin ni Yang Kai ang poster ni senior brother Zhao at nagtaka. Ganyan ba talaga siya kay tigas ng ulo? Sa pag-iisip muli, ang taong ito ay nakipag-away kay Yang Kai ng 2 beses. Sa parehong pagkakataon, nasugatan siya ng cow punch secret technique bago pa man siya makagawa ng anuman. Natural lang na makaramdam siya ng sama ng loob. Pagkatapos ng lahat, ito ay maliwanag para sa mga disipulo ng Cave Heavens at Paradises na medyo mapagmataas sa kani-kanilang mga lakas. Sa sandaling ito, ang disciple token na nakasabit sa baywang ng trio ay biglang nag-iba-iba na may mahinang pulso ng enerhiya ng sabay-sabay. Mabilis nilang tiningnan ang mensahe, at makalipas ang ilang saglit, bumantong hininga si senior brother Zhao at sinabing, "Talo na tayo, kaya atras tayo ngayon." Sa hinaharap,
hindi na kami magdudulot ng gulo para sa iyo. Tumigil ka sa ano, napakunot ng noo si Yang Kai. Sumagot si Senior Brother Zhao. Nagbigay ng utos ang Sect Master. Senior Brother Zhao, mabilis na naantala ang isa sa 6th grade masters sa malapit. Ang mga taong matagumpay na nakahuli kay Yang Kai ay magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa Five Lights World para sa pagsasanay. Iyon ang utos na inilabas mismo ng Sect Master. Gayunpaman, tila walang alam si Yang Kai sa sitwasyon. Dahil hindi niya alam, kung gayon ay mas mabuting ipagpatuloy siya sa dilim, pagkatapos ng lahat, kung ang balita ay kumalat na ang lahat ng 6th grade masters sa Langya Paradise ay kumilos laban sa isang tao sa kanilang sariling teritoryo, ang Langya Paradise ay walang alinlangan na mawawalan ng maraming mukha. Sinulyapan ni Yang Kai ang nagsalita kanina bago siya lumingon kay Senior Brother Zhao na may iniisip. May tinatago ka ba sa akin? Mabilis na tanggi ng nagsalita kanina. Wala, ito ay wala, Junior Brother Yang, na misunderstood mo ako. Ganoon ba? Mabangis na ngumiti si Yang Kai. Pagkatapos, gumawa siya ng kamao sa isang kamay at bukas na palad sa kabila. Sa palad ng kanyang kamao, umaalingaw ang kalabog ng laman laban sa laman habang dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Talo na kami. Ano pa ang gagawin mo sa amin? Namutla silang tatlo sa takot. Ilang sandali pa, tumayo si Yang Kai sa harap ng tatlong tao na ang mga mukha ay namamaga at nabugbog at nagngangalit ang mga ngipin. Li Yuanwang, babawi ako sa iyo para dito. Hindi niya akalain na gagamitin siya ni Li Yuanwang bilang isang batong panghasa para sanayin ang mga disipulo ng Langya Paradise. Si Li Yuanwang ay naglabas pa ng isang utos na nagsasabing ang taong nakahuli kay Yang Kai ay magkakaroon ng karapatang makapasok sa Five Lights World para sa pagsasanay bilang gantimpala. Ito ay isang bagay na naging palaisipan ni Yang Kai kamakailan. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatago, tila sisabog na ang pangyayaring ito at magtatapos na ng mapayapa. Taliwas sa kanyang inaasahan, gayunpaman, ang bagyo ay biglang sumipa sa hindi malamang dahilan. Ang bilang ng mga taong naghahanap sa kanya ay dumami ng husto. Bukod dito, sila ay mas masigasig kaysa dati. Si Li Yuanwang pala ang kumukuha ng mga string. Ang pagkakataong magsanay sa loob ng Small Source World ay isang napakahalagang pagkakataon kahit na sa Cave Heavens and Paradises. Paanong ang Heaven Opening Realm Masters ay hindi lalabas ng todo sa ganoong reward na inaalok? Gayunpaman, may isang bagay na hindi maintindihan ni Yang Kai. Alam ni Li Yuanwang ang tunay na dahilan kung bakit ako napunta sa Langya Paradise. Dahil alam niya, bakit niya ito ginagawa. Hindi ba mas mabuting mag-imbestiga ng tahimik? Maliban na lang kung sinusubukan niyang maputik ang tubig. Mas madaling bulagin ang mga isda at hulihin silang lahat sa isang iglap sa ganoong paraan. Biglang naunawaan ni Yang Kai ang mga ideya at intensyon ni Li Yuanwang. Kahit na, papatayin ka ba kung ipaalam mo sa akin ng maaga? Inilabas mo ang utos ng hindi man lang nagsasabi sa akin ng anuman. Kung hindi dahil sa lakas ko, ang taong nakahandusay sa lupa na may namamaga at bagbog na mukha ay ako na lang. Hindi may tago ang utos ni Li Yuanwang. Maaga o huli ay malalaman ni Yang Kai ang katotohanan. Dahil lamang sa pagsasaalang-alang na ito ay isiniwalat ni Senior Brother Zhao at ng dalawang iba pa ang bagay na ito kay Yang Kai baka sila ay magdusa muli sa kanyang mga kamay. Magkagayunman, ngayon lang naglabas si Li Yuanwang ng isa pang utos. Ang mga natalo ni Yang Kai ay kailangang umatras at hindi na makakasali sa pagsasanay na ito. Walang alinlangan na ang utos na ito ay kapakipakinabang kay Yang Kai. Hindi niya kayang patayin ang mga disipulo ng Langya Paradise, kaya kahit na matalo niya ang mga ito, maaari lang silang makabawi at makabalik. Kung iyon ang kaso, ito ay bubuo lamang ng walang katapusang cycle. Pinlano ba niyang labanan ako ang lahat ng 6th grade masters sa Langya Paradise? Walang sinasabi kung may matutuklasan si Yang Kai sa proseso ng pakikipaglaban, ngunit walang alinlangan na iyon ang sinabi ni Li Yuanwang. Hindi ibig sabihin na ito ay hindi wastong pamamaraan, ngunit hindi napigilan ni Yang Kai na makaramdam ng labis na pagkadismaya. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang parang ginamit siya. Kahit sino pa sa kanyang sapatos ay hindi rin magiging komportable sa ideya. Nakatitig kay Senior Brother Zhao at sa dalawa pa, biglang may naisip si Yang Kai at ngumisi. Ang tatlo sa kanila ay nabugbog ng husto ni Yang Kai na ngayon ay na-trauma na sila. Kaya, hindi nila namamalayan na nanginginig sa takot sa ilalim ng kanyang tila mandaragit na tingin. Si Senior Brother Zhao, bilang pinuno ng grupo, ay naglakas loob at nag-aalalang nagtanong. Ano ang gusto mo? Tumugon si Yang Kai ng may diretsong mukha. Huwag kang kabahan. Ikaw si Senior Brother Zhao, tama ba? Ang iyong space ring ay mukhang napakaganda. Gustong gusto ko ito. Maaari ba ako
Ongin. Hindi napigilan ni Senior Brother Zhao na manlaki ang kanyang mga mata sa mga salitang iyon. Hindi ba ito pagnanakaw sa liwanag ng araw? Karamihan sa kanyang kayamanan ay nakapaloob sa loob ng kanyang space ring. Kung ninakawan siya ng lahat, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Kaya naman, agad niyang hinawakan ang kanyang space ring at sumigaw. Huwag mo nang isipin iyon. Marshall Peak, Kabanata 4764. Ito ay pagnanakaw. Dahil gusto ni Li Yuanwang na maputik ang tubig, gagawin ko kung ano ang gusto niya. Gayunpaman, tumanggi akong gamitin sa wala. Nang makitang siya ang gumawa ng unang hakbang, masisisi lang niya ang sarili niya kung gagantay ako sa uri. Gayunpaman, ang pagnanakaw sa Heaven Opening Realm Masters ng kanilang space rings ay medyo labis. Kahit na si Yang Kai ay hindi kayang gawin ang isang bagay na ganoon. Sinabi lang niya iyon para lang takutin si Senior Brother Zhao at ang iba pa para makasulong siya sa pamamagitan ng pag-atres. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkasundo si Yang Kai sa tatlong iyon. Galit na pinandilatan ni Senior Brother Zhao si Yang Kai at sumimangot. Nababaliw ka, naiinip na tumikim si Yang Kai. Huwag ka nang magreklamo. Lahat, ibigay ang isang set ng 6th grade materials o mga item na may parehong halaga. Kung tumanggi ka, ibibitin kita bilang isang handog sa langit sa Spirit Province doon. Habang nagsasalita, kinuha niya ang isang hubad na puno ng kahoy mula sa kung saan at pinaharap ito sa kanya na parang may hawak na flagpole. Bukod dito, ang Spirit Province na kanyang sinasabi ay walang iba kundi ang lugar kung saan nakatira ang lahat ng mahihinang disipulo ng Langya Paradise. Hindi napigilan ni Senior Brother Zhao at ng iba pa na makaramdam ng mapait na lasa sa kanilang mga bibig, halos parang nakagat sila ng maasim na lang. Sa kasamaang palad, sila ay walang magawa upang lumaban kapag nahaharap sa tulad ng isang hindi magagapi na kaaway. Kung sila ay itali sa puno ng puno sa Spirit Province sa di kalayuan, sila ay makikita ng hindi mabilang na Lower Langya Paradise Disciples. Paano nila itataas ang kanilang mga ulo sa hinaharap? Ang isang set ng 6th grade materials ay tiyak na nagkakahalaga ng malaki. Kung ang mga materyales na ito ay gagawing heaven opening pills, ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong heaven opening pills bawat isa. Magkagayunman, ang presyong ito ay isang bagay na kayang bayaran ng 6th grade masters mula sa Langya Paradise. Kung ikukumpara ang dignidad ng isang tao sa kayamanan, walang duda na higit na mahalaga ang dating. Higit pa rito, dati nang nagplano si Yang Kai na agawin sa kanila ang kanilang space rings ng buo. Kung gagawin niya iyon, kung gayon ang kanilang mga pagkalugi ay magiging mas malaki. Sa makatuwid, ang kanyang presyo ay hindi katanggap-tanggap sa tatlong ito kahit na ito ay hindi may kakailan na mataas. Nagkatinginan, silang tatlo ay naglabas ng ilang materyales para iabot kay Yang Kai. Napangiti si Yang Kai mula tenga hanggang tainga. Mga senior brothers, napakamapagmahal ninyo. Ang junior brother na ito ay nalulula sa iyong pabor. Malamig ang ekspresyon ng mukha nilang tatlo. Wala ni isa sa kanila ang umimik habang naka-cross-legged para makarecover sa kanilang mga sugat. Ilang hakbang pasulong si Yang Kai bago tila may naalala. Saglit na naghuhukay sa kanyang space ring, bigla siyang naghagis ng spirit pill sa bawat isa sa kanila. Ito ay isang healing pill na pinino ng Voidland. Ang mga epekto ay medyo maganda. Dapat mong subukan, senior brothers. Makakagastos ba tayo nito? Nag-aalalang tanong ng isa sa 6th grade masters, na halatang na trauma pa rin sa bandidong naranasan niya. Saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan. Maaari kong pangalanan ang isang presyo kung gusto mo. Nagdilim ang ekspresyon ng 6th grade master na iyon, at parang gusto niyang sampilan ang kanyang sarili sa bibig. Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Nagbibiro lang ako, mga senior brothers, mangyaring makatiyak. Makatuwiran din itong siyang. Dahil nakatanggap na ako ng tamang bayad, hindi na kita guguluhin pa. Pagkatapos sabihin iyon, minanipilan niya ang space principles at ang kanyang figure ay nawala sa paningin. Nang makumpirma nilang wala na si Yang Kai, sabay-sabay na nakahinga ng maluwag si Senior Brother Zhao at ang dalawa pa. Hindi maintindihan ng tatlo kung paano naging ganito ang sitwasyon. Ang utos ng Sect Master na gamitin si Yang Kai bilang layunin ng kanilang pagsasanay, ngunit sa huli, hindi lamang sila ganap na natalo, mayroon din silang isang set ng 6th grade materials na ninakaw mula sa kanila sa isang baluktot na paraan. Talagang nakakadurog ng puso. Tiningnan ng tatlo ang healing pill sa kanilang mga kamay na parang tumitingin sila sa isang piraso ng lipos na manok. Ang Langya Paradise ay may sariling alchemist, at ang kalidad ng spirit pills na pino ng mga alchemist na ito ay natural na kahanga-hanga. Para sa kadahilan ng iyon, wala silang interes sa mga produkto ng mga tagalabas. Gayunpaman,
Hindi may kakaila na ang spirit pill na ito ay isang bagay na nakuha nila sa malaking halaga. Ang pagtatapon lang nito ay parang napakalaking basura. Saglit na nag-alinlangan si Senior Brother Zhao, ngunit sa huli, nagngangalit siya at itinapon ang spirit pill sa kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siyang napabulalas. Ang kalidad ng spirit pill na ito ay nakakagulat na mabuti. Medyo nagulat ang dalawa pang junior brothers nang marinig ang kanyang obserbasyon. Sa makatuwid, mabilis nilang kinain ang spirit pill para lamang matuklasan na ito ay tulad ng sinabi ni Senior Brother Zhao. Ang mga epekto ng spirit pill na ito ay tiyak na hindi mababa sa spirit pills na pino ng Langya Paradise. Mukhang nag-isip si Senior Brother Zhao. Mukhang ang Voidland ay may mga alchemist na may kahanga-hangang kakayahan. Lingid sa kanyang kaalaman, ang alchemy skills ng Wand Heiress Pill Great Emperor at Zia Ningchang ay umunlad ng mabilis pagkatapos nilang umakyat sa 6th grade. Ang dalawa sa kanila ay na-condensed ang kanilang mga dawsil sa pamamagitan ng alchemy daw sa unang lugar, kaya natural na mayroon silang isang natatanging kalamangan sa alchemy. Biglang lumitaw si Yang Kai sa harap ng isang gusaling kawayan. Wala siyang ibang intensyon na pumunta rito. Ang pangunahing dahilan niya ay para lang ipaalam kay Gupan na ligtas siya. Wala nang komunikasyon sa pagitan nila simula nang kinidnap siya ng kambal ilang araw na ang nakakaraan. Maging ang mga mensahe sa communication bead ay malinaw na ipinadala ng isang taong gumagaya sa kanya. Sa loob ng gusaling kawayan, nakaupo doon si Gongsun Rihua na namamaga at bagbog ang mukha. Tinutulungan siya ni Gongsun Yuhua na mag-apply ng gamot, ngunit bawat haplos ay napapasigaw siya sa sakit. Sumigaw siya at nagmura, masyadong maput ang mga bastos na iyon. Mabait akong nagpadala sa kanila ng impormasyon, kaya bakit nila ako pinuntahan at binugbog? Dumating ang grupong iyon nang walang sinasabi o nagtatanong at umalis kaagad pagkatapos siyang bugbugin. Matapos magdusa ng hinaing na ito ng walang kabuluhan, ang kanyang mga baga ay sisabog na sa galit. Gayun din, nagalit si Gongsun Yuhua. Sa susunod, tuturuan natin sila ng leksyon isa-isa. Samantala, si Gupan ay tahimik na nakaupo sa gilid. Bagamat may malabo siyang pag-unawa sa sitwasyon, wala siya sa posisyon na magsalita. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang pamilyar na aura sa labas ng gusaling kawayan. Agad siyang tumayo, tinulak ang pinto, at nag-aalalang nagtanong. Senior Brother Yang, okay ka lang? Umiling si Yang Kai. Okay lang ako. Junior sister, huwag kang mag-alala. Nang marinig ang kanyang boses, nagmamadaling lumabas si Gongsun Rihua mula sa likuran ni Gupan at galit na tumingin kay Yang Kai. Bata, ang lakas ng loob mong magpakita dito. Sinulyapan ni Yang Kai ang namamaga at bagbog na hitsura ni Gongsun Rihua. Napakurap-kurap sa gulat, bigla siyang kumuha ng spirit pill at hinawakan ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Kinawayan niya ang spirit pill at nagtanong. Senior brother, may dala akong magandang healing pill. Ginagarantiya ko na gagaling nila ang lahat ng iyong karamdaman. Gusto mo ba ng isa? Saglit na natigilan si Gongsun Rihua. Hindi maintindihan ang dahilan sa likod ng mga aksyon ni Yang Kai, umiling siya sa pagkalito. Hindi. Kailangan mo ito, senior brother. Giit ni Yang Kai. Sinabi ko sa iyo na hindi ko ito kailangan. Naiinip na sagot ni Gongsun Rihua. Sa susunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ano? Anong ginagawa mo? Hong hong hong. Kasunod ng isang malakas na kaguluhan, natagpuan ni Gongsun Rihua ang kanyang sarili na nakahandusay sa lupa, mas malala pa ang kanyang kalagayan kaysa dati. Sa kabilang banda, hawak pa rin ni Yang Kai ang healing pill sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nakayuko, tumingin siya kay Gongsun Rihua at sinabing may taos puso at masayang ngiti. Senior brother, minsan lang ako magtatanong. Gusto mo ba itong healing pill? O, gusto mo ba itong healing pill? Napaluha si Gongsun Rihua. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang grupo ng kanyang mga kapatid at walang habas na binugbog siya. Kaka-apply pa lang niya ng gamot at hindi pa rin hamupa ang pamamaga sa kanyang mukha, pero biglang lumapit si Yang Kai at binugbog siya muli. Ako ay isang 6th grade master. Hindi ako makapaniwala na nabugbog ako ng 2 beses sa maikling panahon na wala pang 1 oras. Wala nang hustisyang natitira sa mundong ito. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay siya na ang pinaka-nakakaawa-awang 6th grade master sa mundo. Oo. Paulit-ulit siyang tumanggo, sa takot na baka lalo pang lumalim ang kanyang sitwasyon kung maglakas-loob siyang banggitin muli ang salitang hindi. Wala itong katuturan. Bakit may isang tao sa mundong ito na puwersahang bibigyan siya ng healing pill? Anong klaseng mentalidad iyon? Lalo lumawak ang ngiti ni Yang Kai habang iniunat niya ang kanyang kamay. Pakibayaran gamit ang isang set ng 6th grade materials o mga item na may katumbas na halaga.
Namutla si Gong Sanrihua dahil sa pagkabigla. Ito ay pagnanakaw. Saglit na nag-isip si Yang Kai sa katahimikan, pagkatapos ay tumanggo siya bilang pagsang-ayon. Tama ka, ito ay pagnanakaw. Umamin siya. Hindi ako makapaniwalang inamin niya ito. Agad namang nabigla si Gong Sanrihua sa kapangahasan ni Yang Kai. Maging si Gong Sanrihua ay hindi napigil ang takpan ng kanyang kamay ang kanyang mapupulang labi, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagtataka at hindi paniniwala. Bilisan mo, huwag kang magdadaldal, hinimok ni Yang Kai. Saglit na nag-alinlangan si Gong Sanrihua, pagkatapos ay naalala niya ang nakakakilabot at napakalaking lakas na ipinakita ni Yang Kai ngayon. Kailangan niyang aminin na kahit na sa pakikipagtulungan ng kanyang little sister, silang dalawa ay hindi makakasama ni Yang Kai. Ito ay sapat na masama na siya ay nabugbog ng husto. Gayunpaman, kung ang kanyang little sister ay binugbog din sa parehong paraan, hindi na niya maiangat ang kanyang ulo muli sa publiko. Siya ay isang babae pagkatapos ng lahat. Huminga siya ng malalim, inamin niya ang pagkatalo. Natalo ako, brat, huwag kang masyadong mayabang. Napakaraming mahuhusay na tao sa Langya Paradise. Siguradong may tatalo sa iyo balang araw. Ngumisi si Yang Kai kay Gong Sanrihua. Maghihintay ako. Malamig na bamantong hininga si Gong Sanrihua. Kumuha ng isang bangkos ng mga materyales mula sa kanyang space ring, ibinigay niya ito kay Yang Kai. Bilang tugon, direktang inihagis ni Yang Kai ang healing pill sa bibig ni Gong Sanrihua. Tumayo siya at lumingon para tingnan si Gong Sanrihua, na nakatayo sa likod ni Gupan sa lahat ng oras na ito. Ngumisi siya at ipinakita ang isang set ng malaperlas na puting pangil na kumikislap sa malamig na liwanag. Namutla si Gong Sanrihua. Junior brother, marami ka pa bang healing pills? Gusto ko ring bumili ng isa. Paulit-ulit na tumanggo si Yang Kai. Gusto ko kung gaano ka makatwiran at madaling kausap, senior sister. Mayroon akong higit sa sapat na mga healing pills, kaya sigurado akong matutugunan ko ang iyong mga pangangailangan. Ilan ang kailangan mo, senior sister? Haha. Pinilit niyang tumawa. Sapat na ang isa. Makalipas ang ilang sandali, nagpalitan ng kamay ang mga kalakal at pera. Masayang ngumiti si Yang Kai at ginawa ang kanyang huling sales speech. Senior sister, kung kailangan mo ng higit pang healing pills sa hinaharap, mangyaring pumunta sa akin. Siyempre, mabilis siyang sumagot. Pagkatapos, tumingin siya kay Gupan. Junior sister Gu, pupuntahan kita at bibisitahin kita kapag natapos ko na ang negosyo ko rito. Si Gupan ay same time na sumagot. Senior brother, mangyaring mag-ingat. Sina Gong Sanrihua at Gong Sanrihua ay tumingin kay Gupan na walang imak. Sa oras na ito, ang dapat mong ikabahala ay hindi ang bastos na iyon na may apelyidong Yang. Dapat mas concern ka sa mga senior brothers at senior sisters mo, di ba? Hindi ka ba masyadong halata tungkol sa pagpanig sa mga tagalabas? Sino ang nakakaalam kung gaano karaming iba pang mga kapatid ang magdurusa pagkatapos nito? Bagamat maaari silang magpadala ng mensahe upang ipaalam sa iba ang tungkol sa sitwasyon, ayon sa mga naunang utos ni Li Yuanwang, silang dalawa ay tinanggal na sa pagsasanay na ito. Bukod dito, paghihinalaan lamang sila ng pagdaraya kung nagpadala sila ng mensahe sa oras na ito. Kahit na labis silang hindi nasisiyahan sa ginawa ni Yang Kai, ipinagmamalaki nila bilang 6th grade masters ng Langya Paradise. Sa makatuwid, maging si senior brother Zhao at ang kanyang dalawang tagasunod, o ang magkapatid na Gongsun, tahimik nilang tinanggap ang katotohanan na sila ay naalis na sa laro at hindi na nakialam pa. Tahimik na nagtago si Yang Kai sa ibabaw ng isang hugis at sulok na Spirit Province. Ang buong pagsasanay na ito ng Langya Paradise ay naganap ng hindi niya nalalaman. Bilang pangwakas na layunin ng pagsasanay na ito, kailangan niyang harapin ang lahat ng 6th grade masters sa Langya Paradise sa kanyang kapangyarihan ng mag-isa. Maaaring siya ay nagtataglay ng pambihirang lakas, ngunit hindi siya nang ahas na sabihin na siya ang huling tumawa sa pangyayaring ito. Gayunpaman, posible para sa kanya na makakuha ng ilang mga benepisyo sa pansamantala. Sa kasalukuyan, kinokontrol niya ang dalawang malalaking star cities sa Void Territory at High Heaven Territory, pati na rin ang ilang Universe Paradise at Universe Cave Heavens sa Shattered Heaven. Bilang karagdagan, nagkaroon din siya ng suporta ng mga mapagkukunan sa New Great Territory. Magkagayunman, walang sino man ang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming mapagkukunan. Isang set ng 6th grade na materyales bawat isa, na mayroong daan-daang 6th grade masters sa Langya Paradise. Kung ang bawat isa sa kanila ay bumili ng isang healing pill mula sa kanya, ang mga benepisyong matatanggap niya ay tiyak na magiging malaki. Higit sa lahat, ang Good Fortune Divine Furnace ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga materyales.
Ito ay isang napakalalim na hukay na hindi mapupuno kahit gaano pa karaming mga mapagkukunan ang itinapon dito. Iyon ang dahilan kung bakit si Yang Kai ay puno ng motibasyon sa sandaling ito.